Hi guys, today i-share ko sa inyo my February 2026 perfume favorites. Namimiss nyo na ba yung old setup ko? Actually, nag-e-enjoy ako sa ganitong setup, yung naka-vertical yung video. Tinanggal ko yung table, yung old setup ko, tinanggal ko, and nag-ayos din ako ng makeup kit ko kasi mabalik na ulit ako sa pag-makeup kasi nagpahinga ako nung nanganak ako and ngayon medyo mas may time na ako. I'm not saying I'm always available pero medyo mas may time na ako guys. And kaka-photoshoot nga lang namin kay Jason Fernandez. So I just did the makeup for Village People magazine. So, shinare ko yun sa Instagram ko. Yung iba dito medyo nakalimutan ko nang ginamit ko sila. Ganyan din naman ako last month yata. Kaya nga meron akong basket kasi para hindi ko sila makalimutan. And hindi naman masyadong madami nagamit ko nitong Feb. Unahin ko na tong Amber Fusion na EDP and also itong Nectar. Itong dalawang bottle na to. Kung una ko silang naamoy sa store, mas nagustuhan ko si Nectar. Si EDP parang kinuha ko lang kasi okay naman siya. Pero dinampot ko lang din kasi gusto ko silang i-review yung dalawa. Turns out, mas gusto ko si EDP. Mas nagustuhan ko si EDP. Ngayong nakaupo ako dito sa studio, nakikita ko yung ibang mga perfumes na nagawaan ko na ng review pero hindi ko pa na-edit yung video. Yung iba nga, nasa old format pa. Nasira kasi yung camera ko, hindi ko pa nakukuha. Ngayon, nag-enjoy na ako sa ganitong setup. So, nasa harap ko nakikita ko mga mababangong perfumes from Marks and Spencers kasi nga magsasara siya. Hindi siya magsasara guys. The way I understand is parang mag-change ng ownership. So, kalma lang tayo. Kalma lang tayo. Pati tuloy ako medyo nagpanik ng konti. Ayoko na ngayon yung naghahabol, nagpapanik ngayong 2026. Kaya nga napansin ninyo medyo mas less na yung videos na nagagawa ko kasi ayokong gumagawa na ngayon ng content na parang forced ako because of the algorithm dahil gusto kong kumita. Lahat naman tayo gustong kumita. Lahat naman tayo gusto ng pera. Pero parang nawala yung spark. Nawala yung parang before pag gumagawa ako ng video, ang happy-happy ko kasi nag-share ako sa inyo habang inaamoy ko yung perfume ko or pag nag-share din ako ng makeup before kasi itong channel ko nag-start talaga siya sa makeup, no? Parang ang happy-happy ko. Ngayon, even pag bumibili ako ng makeup, siguro din kasi ang dami ko ng makeup and I've been doing makeup for a long time na parang 2008 pa yata. Ang tagal na, hindi ko na nga masyadong iniisip kasi nakahalata yung edad ko. Yung mga ibang lumalabas sa mga bagong makeup ngayon, meron nang lumabas before niyan. Tapos ngayon lang ulit nilalabas. Kaya parang ako, yeah sure, maganda. Pero hindi na ako masyadong napapawaw. Ang napapawaw ako nowadays is the skincare. Ang gaganda ng skincare ngayon. Sobra. Ang swerte ng mga bata ngayon. Ang dami ko ng daldal. I'm just happy lang na nakaupo ako ngayon dito and gumagawa ko ng video para sa inyo guys. Kasi namimiss ko rin naman kayo and I feel happy today. I'm happy today. Kasi hindi ako nagmamadali and I feel like I want to share my perfumes today and my stories. Ayoko talaga ng gumagawa ng videos na pressure ako na kasi kailangan. Dati pag nag-e-edit ako ng video, gustong-gusto ko yung nag-e-edit. Dumating yung time na naiinis na ako bakit kailangan kong mag-edit. And ang liit lang ng kinikita ko dito sa channel ko guys. Mas mahal pa yung mga perfumes na nabibili ko kaysa sa kinikita ko dito sa YouTube. Unahin natin tong Lelabo Santal 33. I have this small bottle. Ang bango niya guys. Siguro mula nung binili ko yung unang-unang bottle ko hanggang sa naubos na yon kasi sa Decant. Kung hindi ninyo alam guys, nagdidikant ako, nagbebenta ako ng decants, no? Sa dami ng perfumes ko, para ma-share ko naman sa inyo yung mga original ko mga perfumes. Ngayon ko lang ulit siya nagamit and na-appreciate ko siya guys, etong Santal 33. Maganda kasi siya pagka medyo malamig yung season, burst season. To me, parang dry siya na woody, kaya hindi ko siya gusto ng summertime. Mas bagay siya sa lalaki. Para sa akin, sabi nung iba, amoy simbahan, amoy lumang simbahan, amoy lumang bahay, yung kahoy ng bahay. Pero I like it. Ang ganda ng pagkakatimpla niya, ayun lang talaga. It's not something that I would wear palagi. Kasi namimili siya ng weather, namimili siya ng damit. Actually, kahit naka-casual ka, okay lang eh. Basta bagay sa weather. Ito tayo sa Jo Malone na dry body oil. Kasi nga sabi ko, 2026, although may matatapang akong perfumes na ginamit dito, medyo parang nagsawa ako sa malakas na perfume or paggamit ng malakas na perfume. So, nilalabas ko yung mga body lotion ko or yung mga scented body lotion or yung mga lighter variants ng mga perfume, including hair mist. So, etong dry body oil na nailabas ko, this is the Velvet Rose and Oud. Ang bango nito, guys.
Ang bango niya. Plus, ang dry ng skin ko lately. Kahit na mag-lotion ako, parang hindi niya kinaya, guys. Kaya nagagamit ko sila. Gusto ko na naman siyang gamitin kasi naamoy ko siya. Hindi siya yung malagkit sa skin. Siyempre, pag malamig yung weather, maganda gumamit ng mga vanilla na perfumes. Kasi hindi siya lalabas na parang nakakaumay. And nagulat ako dito sa nagulat no, pero binili. Parang kailan ko to binili? December ba? November? Basta last year, nabili ko siya. And this is the Zara Lush Vanilla. Maganda siyang klase ng vanilla for a cheap vanilla. Hindi naman siya yung super mura na vanilla, pero cheap siya na vanilla. Ang ganda ng timpla niya. Soft, may pagka yummy gourmand din siya. Well, syempre vanilla perfume, no? Pero yung iba kasing vanilla talaga parang ang cheap-cheap ng dating. At least sa skin ko, amoy medyo calm and di nanununtok sa ilong na vanilla na perfume. Etong next, ang tagal na sa akin itong perfume na to. Ngayon ko lang siya nagamit. Actually, may mga ibang line pa ako nitong L'Homme de Merveille. I hope nasabi ko ng maayos, guys. This is from Hermes. And, pasensya na sa ilaw, guys, kasi naka-natural light lang tayo. Maasa lang tayo sa liwanag sa bintana. May vanilla din siya. Medyo may pagka-old school yung dating niya. Kaya mahirap hilain tong line na to. Lalo yung blue. Wala ako nung blue, pero meron pa akong ibang mga line nito. Pero eto, nagustuhan to ng asawa ko. Nung gamit ko siya, na-complimentan ako dito. I think this is I need to check my list. Pero parang ito yung una ko yatang na-complimentan na perfume this year. I need to check my list kasi makakalimutin na po tayo dahil nasa mid-40s na po tayo. And marami tayong iniisip at ginagawa at marami tayong activities. So, minsan yung mga maliliit na bagay nakakalimutan natin. Pero eto, na-complimentan ako na asawa ko. Ang bango daw. Hindi naman niya sinabing elegant, pero yung asawa ko kasi pag may na-complimentan na pabango, para sa kanya hindi cheap yung dating ng perfume. So, sa inyong mga ladies na nanonood sa akin, na naghahanap ng baka makomplimentan kayo ng husband ninyo na magandang klase, may pagka-old school, pero hindi naman amoy matanda na vanilla na perfume. I-share ko lang to sa inyong perfume. I know itong video na to is my favorites. Ito yung mga nagamit ko, napili ko mga perfumes na gamitan nitong Feb. So, nilabas ko tong Jimmy Choo na EDP. Ito siya, guys. I remember gusto ko to before, pero hindi ko siya nagustuhan, guys. So, hindi siya pasok actually as favorites, pero kaya ko lang siya mini-mention kasi nilagay ko siya sa Feb basket ko. So, dapat, di ba, gusto ko siya. Hindi ko nagustuhan yung patchouli niya, guys. Ang elegant ng amoy nito, ha, pero because siguro ang luma na ng bottle ko, yung patchouli niya parang it's too earthy, it's too dirty for me. I could imagine someone medyo mas older pa to use this. At least itong bottle ko kasi medyo may katagalan na tong bottle ko. Pero mabango siya, guys. Kaso pass na siguro ako. Baka iregalo ko na lang siya sa mga mas matandang family members. Isa to sa favorite ko na dupe or medyo tweak na timpla ng Baccarat Rouge 540. And this is the Jua Casino Royal Nights. Ang lakas nitong pabango na to. Sobrang kapit niya, guys. Parang feeling ko nung inispray ko siya, naaamoy ko pa rin siya sa room ng ilang araw. I love this. Ito yata yung una kong nabili na dupe nung kalakasan pa nung Baccarat Rouge 540 na namamahalan ako kasi nga yung mindset ko, parang titipirin ko yung mahal kong perfume. Pero maganda tong duwa, ang dupe ng Baccarat Rouge 540. Next is Burberry Her na EDP Intense. Na in love ako dito, guys. Although intense siya, hindi intense yung amoy niya. Ang bango niya. Dito sa bote ngayon habang inaamoy ko, may pagka-soapy akong naaamoy sa kanya, which is meron naman talaga ang lakas ng soapiness niya. Fruity, clean, soapy, fun, light. Malakas lang siya sa unang spray, pero light siya, guys. Lalo ngayong summertime. Ang bango niya nung burst season, nung medyo malamig pa. Pero ngayong summertime bagay pa rin siya. Ang liwanag ko na naman kasi lumalakas yung araw. Napansin nyo nga, kung nabanggit ko na kanina, bihira na akong bumili ng mga bagong perfumes. Mas gusto ko yung marami tayong ipon, marami tayong natatabi. Kesa sa marami tayong perfumes. Kasi ang dami ko ng perfumes naman to begin with. So, hindi ko naman ginajudge yung mga ngayon pa lang nag-uumpisa ng perfume collection ninyo. Kasi ako nasa stage na ako na ang dami-dami na. Parang bihira na akong mapawaw sa dami ng mga perfumes ko. So, puro Chanel na tong last. Itong Chanel na Fresh. So, inuna kong ginamit tong EDT. Ito siya, guys, yung EDT.
And meron ako nung EDP. Sabi ko gagawin ko ng review. Ilang taon na. Di ko pa rin nagagawa ng review yung dalawa. So eto na siguro yung quick na review ko nitong dalawa. Itong EDP fresh. May pagka-green. Ang fresh niya guys eh. Ang lively, ang green, ang fresh. So inispray ko yung EDP kasi gusto ko siyang patungan ng EDP. So eto si EDP. Ang laki pa naman ng bottle ko. I thought mas magiging better to. Ang masculine niya, guys. Hindi ko alam kung nilakasan yung woodiness or dinamihan yung musk. Hindi ko gusto yung dry down niya. Mas gusto ko pa rin si EDT. Ngayon, kung lalaki kayo at nanonood kayo sa akin, gusto nyo ng something fresh, may pagka-green. Medyo hindi siya yung aquatic na typical na common na parang fresh na pabango ng panglalaki, sabihin na natin. Maganda siya, etong fresh. Pero kung lalaki kayo, ang bilihin nyo yung EDP. Pero syempre, amuyin nyo pa rin yung EDT kasi baka mas magustuhan ninyo yung pagka-lightness, yung freshness nitong EDT. Pero ako kasi, personally, mas nagustuhan ko si EDT. Siguro kung sa nag-snow na area, magbakasyon kami sa ganon, or talagang malamig na area, baka ma-appreciate ko si EDP. Pero dito sa Pilipinas, kahit burst season pa, mas gusto ko si EDT. Si EDP, for me, ang masculine niya, guys. May hindi pa pala Chanel na naiiwan. Laki kasi nung box niya. Ito yung Blanche Bette. Talagang nilabas ko siya. May mga ibang perfumes pa nga ako na nakaabang na matatapang siya pang burst season. Hindi ko na nabuksan. Tignan natin kung maipipilit ko pa siya ngayong etong medyo mainit na, guys eh. Lumalamig pa naman ng konti sa gabi. Nagte-28 pa. Pero mainit na sa araw eh. So, etong Blanche Bette. Ganda ng box niya guys, as in balot na balot siya. Eto siya guys, oh. Ayan, oh. Ayan siya guys. Ang liwanag na ng araw na naman. Milky, creamy, floral. May parang coconutty akong naaamoy dito sa bottle. Natakot akong gamitin to ng pure lang. Yung i-spray ko lang siya. So what I did is sinalo ko siya sa vanilla na lotion. Tapos nag-spray lang ako bewang pababa. Tapos sa damit, dito sa taas, parang sa damit lang ako nag-spray. Hindi na ako nag-spray sa skin. Actually, more and more ngayong 2026, bihira na ako mag-spray talaga sa skin dito sa upper body. Siguro dito na lang, sa braso, pero the rest, damit na lang. Kasi sabi ko nga sa inyo, nagsasawa ako sa ang liwanag ng ilaw. Nagsasawa ako sa malakas na perfume. Even yung mga light na perfumes, nagsasawa na ako na nakadikit siya sa skin ko. Basta sa skin ko pataas. Okay, upper body. Yan na guys, medyo madilim naman. Pero mas okay na yan kaysa yung nasisilaw kayo sa akin. Para akong kukunin na ni Lord ang liwanag. Milky Floral. This is not for everyone. And do not blind by this guys. Ulitin ko, nagbebenta ako ng Decant. Ayoko pa nga siyang buksan nung una kasi nanghihinayang ako sa kanya kasi parang feeling ko hindi ko siya masyadong magagamit. Pero ang bango niya guys, tsaka naglalast siya. Kasi nga, yung price niya, ang mahal-mahal. Kung hindi ba maglast yan, Diyos ko, siguro ang daming magrereklamo. So, etong last, etong tatlo. Teka, tanggalin ko lang sa box. Gabrielle Chanel, okay? Going back, so eto yung ginamit ko. Tatlong from the same line ng Chanel. Chanel Gabrielle. Inuna ko muna, syempre, the body lotion. I think may oil ako nito din eh. Hindi ko na lang kasi siya talagang maihalo pa. Pero baka gamitin ko siya this March. Tingnan natin. Kasi sobrang na-appreciate ko ulit yung Gabrielle na line. Lalo etong hindi perfume. Kasi softer sila. So eto yung body lotion. Ang bango niya guys. Nag-body lotion muna ako. And then, ginamitan ko nitong fragrance primer. Ito din, yung brand na Gabrielle, Chanel. Fragrance primer is yung para siyang moisturizing siya na perfume, na scent. So, habang ini-spray mo siya sa skin mo, nakaka-add din siya ng moisture. Ang light lang ng spray nito, gustong-gusto ko siyang ini-spray sa damit. Para kang naglaban ng damit na ang sabon mo is Gabrielle Chanel. Hindi talaga perfumey yung dating niya. Amoy parang sabon na Gabrielle Chanel yung amoy. Ganon. Sobrang soft, sobrang kalmado yung dating niya. Dahil nga hindi sobrang tapang nitong fragrance primer, netong body lotion. Spray ako sa hair nitong hair mist. Mabango lang pero hindi nila masasabing nag-perfume ka. Parang ganon. Gusto ka amoy parang damit mo lang yon or hair mo lang yon. Ganun yung dating nitong tatlo. Bango niya guys. Hope maglabas sila ng lahat ng line nila ng perfume ng fragrance primer kasi bibilihin ko talaga guys.
Available na siya sa Chanel dito sa Pilipinas. And hindi rin siya ganun kamahal. Pabili din tuloy ako ng body lotion nung Coco Noir. Sobrang favorite ko yun eh. Sana maglabas din siya ng fragrance primer. Alin dito yung meron kayo? Or yung excited kayo na magkaroon? Mag-comment nga kayo below. Lobat na yung camera ko, saktong-sakto. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!